Kinumpirma na po mga kababayan ni Atty. Topacio na talagang mahilig sa saging itong si Laila sa Badilima. Lalong-lalo na daw mga kababayan yung malalaking klase. Na itago na lang natin sa variety na saba. Mahilig daw kumain mga kababayan si Laila sa Badilima ng ganyang klaseng saging. Lalong-lalo na daw mga kababayan kapag mayroong mga bulitas. Anong saging ang may bulitas mga kababayan? Yung maliliit daw na bola na may bilog-bilog mga kababayan. Mukhang may tatamis sa saging siguro mga kababayan na mayroong sago. Yan ba ang sinasabi ni Janelle na sinusubo ni Dilima ng buo? Gayon pa man, mahilig daw sa saging. Sabat si Dilima mga kababayan. Kaya nga daw tumataas na daw ang potassium sa dugo mga kababayan. Kaya kung anong-anong pinagsasabi. Lalo na ngayon mga kababayan na ang bukang bibig nitong si Laila sa Badilima ay unconstitutional ang ginawa ng Senado sa pagbalik daw ng impeachment complaint ni VP Sara Duterte doon sa Kongreso. Ang animal na tong saba na ito mga kababayan, hindi tinitingnan ang mukha niya sa salamin. Na nung nakaupo pa daw ito mga kababayan bilang Justice Secretary ayon kay Atty. Topacio, ito ang hindi sumunod sa konstitusyon. Panoorin niyo po ha. Alam na naman natin na hindi mahilig sa saba kasi mataas na yung potassium. Nasobrahan siguro sa potassium si Saba, no? Kung ano-ano may pinagsasabi na. Saba, si Laila. Hindi, talaga ako, kumakain din ako ng, hindi saba ha. Hindi, ang saba masarap pagka yung merong arnibal. Diba, bago yelo, bago gata, so kaya gata. Sarap yun bago may maliliit na sago. Yung mga may maliliit na sago. Saging kong yelo. May mga buli-bulitas. Yan ba ang kinahihiligan mo? Dilima? Yung saging na may bulitas na, sago mga maliliit na bulitas. Di ba? Bulitas, sa Spanish, maliit na bola. Bulitas. Yung sago, di ba may sagong maliliit? Sago, bago yung arnibal. Taas lalo yung potassium mo dyan sa ba? Yelo, yung kaskas na yelo. Bago gata, sarap yun. Bago yung mga rabid na mga yellows, na mga righties. Ngayon mga kababayan, pabida, no? Itong si Saba, pwede itong maging mascot ng Jollibee mga kababayan Bida-bida. Ngayon siya naman ang mukha mga kababayan ng makikita natin sa mga telebisyon. Muntik ko pang mabasag ang TV ko mga kababayan. Kita ang mukha ni Saba. Siya palagi ini-interview. Unconstitutional. Ang sarap saksakan ng buong Saba ang bunganga mga kababayan. No? Na sila Dilima, yan, di ba? Sina Chel Jokno. Kasi yung mga itsurang mga reject mga kababayan. Ay, Diyos ko. Yan ha. Bago, ang ginagawa pa nilang kunyari ay front nila ay konstitusyon. Accountability, transparency, chuchu. Mga pagmumukha nito, akala nyo kung sinong mga righteous mga kababayan, mga malilinis. May transparency sila, di ba? Di ba noon, in-expose din ni Congressman, well, hindi with then Congressman kasi Congressman pa naman hanggang June 30. Hanggang ngayon. Then, ni Congressman Dante Marcoleta. Okay. May in-expose si Marcoleta kay Saba mga kababayan, Dilima. Habang siya pa ang Department of Justice. DOJ Secretary. Yung mga unliquidated din na mga cash advances ng DOJ sa ilalim ni Laila Dilima. So, by confidential fund din yan si Saba mga kababayan, sabi ni Crisette. Unliquidated pa nga hanggang ngayon. Ayon kay Kifi. Kaya ano ang karapatan mo, Dilima? Na magngak-ngak dyan sa impeachment ni Sara na ang ginagamit yung confidential fund na issue. Ikaw nga, mayroon pa issue dyan sa COA. Ano yung transparency, sinasabi nila. Yung mga tirada nila na nakalimutan lang nila, sir. Nakalimutan nila. Yung mga due process nila. Ay, yun, Laila, noon bang nilipat mo yung Believe It? 16 ba yun? Iyan si Dilima mga kababayan, no? Napakahilig sa Believe It mga kababayan. Anong habol mo sa Believe It, Saba? Saging? Marami bang saging dyan? Na may mga bulitas na sago? Sa NBI, bago inkomunikado, nalabag sa saligang batas ka may mga inmates din sila mga kababayan ha. Aside doon sa pagpunta-punta niya sa Bilibid, mayroon silang inmates mga kababayan na inilipat talaga ng custody doon sa kulungan ni Saba. Sa
Anong kampo yun? Sa NBI Saligang ha? batas. Di ba labag sa saligang batas yung inkomunikado, yung hindi makausap ng pamilya at ng abogado? Siniklod di sa ba mga kababayan yung mga inmates ng Bilibid na supposedly nakakulong doon sa Bilibid mga kababayan. Yung mga inilipat mo from Bilibid to NBI. O inilipat nga sa kanyang NBI mga kababayan. Under sa kanyang NBI eh. Kasi may kalokohang nangyayari kayo doon. Oh. Anong ginagawa mo sa mga inmates sa iyon? Hindi ba against the Constitution yun? We had to go to Anong court. pinapakain Pumunta pa mo? kami Court of Appeals para magpa-issue ng writ of amparo bago namin makausap yung kliyente namin. Bako ngayon, Constitution ka ng Constitution. Oh, unconstitutional yung ginawa ni Saba dati. Oh, ngayon mga kababayan, siya naman ang nagnak. Di ba labag sa Constitution yung ginawa mo? BTRO ang Korte Suprema. Hindi mo sinunod. Hanggang ngayon, may contempt ka roon. Oh. Saba. Di ba? Labag po sa Constitution yun. Manang Laila. Di ba? Manananggal. Talaga naman eh. Di ba? Labag sa Constitution yung ginawa mo, yung whole departure order laban kay Arroyo. Hindi ako nagsabi. Pumunta kami sa Korte Suprema. Sabi ng Korte Suprema. Korte Suprema nagsabi mga kababayan, yung hinarang niya si na makapag-travel sa GMA. Hinarang talaga ni Saba mga kababayan, sabi ng Korte Suprema, bawal yan. Labag sa Constitution yung ginawa mo. Bakit hindi naparusahan si Saba mga kababayan? Constitution ka ng Constitution ngayon. Siya yung labag. Nako. Nagkamali. Nako. Baka may plano sila, sir, baguhin ang Constitution. Sila na, yung grupo nila. Hindi pwede yun. Ito ha. Ang kasabahan. Ito. Para sa kanila. Opo. Maganda yan. Ito mga ito may mga gimmick ito na ako I agree with Rob Rances sa kanyang analysis. Ito na yung analysis na sinasabi na last video mga kababayan ha. Natuloy yung impeachment. Okay? Okay. Di ba sabi ni Sara Duterte, bloodbath! Mayroon sila ipapasabog. Kaya nga lang mga kababayan, sisirain din nila si Sara. Kung tayo ang tatanungin wag na yan ituloy dahil wala yang magandang maidudulot sa ating bansa. Although panalo si Sara dyan mga kababayan, pero kung ano-anong mga propaganda ang itatapon na naman nila mga kababayan at ididikit na naman kay Sara hanggang 2028 dahil kakampi nila ang media. Iimbento na naman sila kung ano-ano mga kababayan. Sayang lang sa oras. Alam naman ng tao na lahat na yan mga kababayan is pakana ni Romualdez. Alam ng mga tao na walang ginawang masama si Sara. Mag-expose. Yeah. Hayaan na lang natin yung expose. Anyway, wala naman niyang magagawa ngayon mga kababayan. Pagbaba ni BBM, ibabala yan. Tapos diretso na kulong mga kababayan. Karada, bakit ako lang? Labas lahat. Ang sinasabihan nyo ng betrayal of public trust, graft and corruption, confidential funds. Diba lahat yan may confidential Yes. funds? Yun. Nagbanta na si Sara Duterte na lahat Bloodbath. nung kanyang nalalaman Lalabas na na. mas malala pa. Kasi Wala na tayong narinig kay VP Sara mga kababayan. Ang last niyang pakita sa media mga kababayan ay nung andun siya sa The Netherlands sa birthday niya. May 31. Ano na ngayon mga kababayan? June 11. 4.6 billion ng confidential fund ng Pangulo inimbestigahan ba ng Kongreso, ng Wala. House? Wala. Ito 125 million lang. Kampihan talaga. Pagka natuluyan, Single out. wasak sina Wasak. BBM. Sinangag-ngag. At ang interesting dun mga kababayan yung partisipasyon ni Admiral. Naka-video para mga kababayan Liza Araneta Marcos tukol doon sa mga sobre. Kawawa naman. So, eliminated na. Gustong makabalik sa poder niyan kaya yan si Riza. Si Riza mga kababayan gusto ding masipa si Sara dahil kagaya ni Tambaloslos. Tatakbo din yan sa 2028. Pambato yan ng Liberal Party. Mga ambisyosang mga palaka. Ay sinasabi nga magpe-presidente, di ba yun ang Opo. minamanok nila Kasi Opo. gano'n na sila kadesperado, wala na silang manok. Si Riza na lang. Si Riza, Yan si Riza mga kababayan, mas malakas pa yan siguro kay Lenny siguro. Dahil si Lenny nga dati tumakbo na mga kababayan, Vice President una. Tinalo niya si Bangag mga kababayan. Hindi nga kilala. Yan pa si Virus mga kababayan na mayroong ibang walang pake. Tapos pangalan lang ang naaalala. Pero talo pa rin yan kung si Sara mga kababayan. Wala yan sa kalingkingan. Kaya nga nila pinapa-impeach mga kababayan kung ano-ano mga pinagsasabi ngayon. mamanok ko sa presidente. Siya nga dapat imbestigahan doon sa PhilHealth mga kababayan na issue, no? Si Virus mga kababayan. Twice tumakbo nung unang tumakbo ng Senado, Olats, di ba? Isa ba o dalawa? Dalawa yata
Dalawang olat si ata si Risa. Pero nung nanalo, kulelat pa rin. Dalawang Kulelat. beses bago ilala. Nanalo mga kababayan after na italaga sa PhilHealth, ni Panot. And then, nagka-issue doon ng bilyones. Ay, Diyos ko. And then after no, nagka-election. Nanalo! Anong nangyari doon sa issue ng billions mga kababayan ng allowances na issue ni Virus? Kabad mo sa presidente, haller. Anyway, wala na sila kasing Choice. No choice. kayang maging manok, di ba? Yan. Gusto nila masira si BBM, masira si Sara dito sa impeachment. Sana silang dalawa ni Tambalustos ang magsiraan. Baka sila ang magtatandem mga kababayan. Kahit sinabi nilang manalo, ma-acquit si Sara, may ilalabas at ilalabas sila roon. Kaya gusto nila, sila ang prosecutor eh. Uto naman ang speaker, ginawan prosecutor si Laila, sige. Nasira tuloy sila. Walang credibility eh. I'm sorry to say kasi ito mo incumbent, lumaban, re-election, natalo, hanggang sa nag-party list na lang. Pag natalo si Sara, mas maganda para sa kanila. Disqualified si Sara. Disqualified. Hindi na makakatakbo. Hindi na makakatakbo. Hindi na naman makakatakbo si BBM. Wala naman pwedeng imanok si BBM. Baka makalusot Yan ang gusto nila mga kababayan. manok nila. Kaya si Risa, panay pakyut. Si BBM din gusto rin ang susunod sa kanya si Tambaluslos dahil hindi siya mapapanagot pinsan Na ngayon Tapos si Aimee naman mga kababayan, ipal-ipal. Gusto siguro makipagtandem kay Sara dahil after nan mga kababayan, yan ang plan B ng mga Marcos mga kababayan Kung nagtatandem yan kay Sara, Vice President si Marcos, si Aimee, yan ang makikiusap Sara, wag na nating pakialaman si Bangag. Hayaan na natin yung kanyang mga kasalanan. No. Walang kapatawaran mga kababayan ginawa ni Nagba. Yan pala yun. ang strategy nila ngayon. Alam ba nila yun, sir? Alam ba nila yun? Baka hindi nila alam. Ano ho ba ang pwedeng sagutin? Ito na Mahilig daw sa saging, sabi ni Topacio mga kababayan. Mataas ang potassium mo ba, Saba? Kung yung impeachment complaint and articles of impeachment ay ibabalik sa Kongreso. Tumaba na si Saba mga kababayan, no? Nung nasa kulungan ito, nangayayat. Salamat BBM pala, yung unang-una niya sinabi. Matapos siya mapalaya, a breath of fresh air daw si BBM mga kababayan. Wow, Saba. Maling-mali po yun. Ikaw ang tama, may tama ka Saba. Shut up. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.